Chris Aquino hindi na aabot sa 18th birthday ng anak na si Bimby. Ito ang naging pahayag mismo ng Queen of All Media matapos niyang batiin si Bimby na nagdiwang ng kanyang 17th birthday nitong April 19. Madamdamin ang birthday message ni Chris para sa anak na pinost niya sa kanyang Instagram account. Ibinahagi niya ang mga larawang magkayakap sila na may mga balloons sa kanilang sala sa bahay sa California sa Amerika. Nagbalik-tanaw din si Chris sa mga dinaanan at dinadaanan niyang pagsubok tungkol sa kalagayan ng kanyang kalusugan. Nakapaloob din dito ang labis na kalungkutan ni Chris na baka ito na ang huling birthday ng anak na makakasama niya ito dahil baka di na siya umabot pa sa susunod na taon sa ika-18th birthday ng anak. I'm sorry for showing weakness yesterday when I cried nonstop because of my fear that I may not be around to be with you on your 18th birthday. Bahagi ng captions ng Queen of All Media. Yung kay Chris Aquino, ikaw ang dapat mag-ano nito. Alam mo na, nakakalungkot ito, pero alam naman natin lahat na kamakailan lang nag-celebrate po si Bimby na 17 ng kanyang kaarawan. Na yun pala, meron ng dinaramdam si Chris Aquino, hindi niya lang isinabay ang pagpo-post niya dahil sa natuklasan niya ng resulta ng mga karamdaman. Anak, sorry pinost din niya. Tapos na lang po. Diba? Hindi, isinabay niya. Isinabay niya sa bandang dulo. Diba? Kaya nga ang sabi ng ating mga kababayan, akala ko ba hindi niya sasabihin, bakit ngayon? Baka daw mamaya hindi na niya abutan yung 18th birthday ni Bimby. Yun na nga, nakakaloka yung pagpapaalam. Eto, Romela, totoong-totoo ito at ito'y napatunayan ko na. Yung mga namong problema po na napaka-negatibo ng takbo ng isip, talaga pong mas lalala ang kanilang dinaramdam. Ang dapat po kapag ganyan na meron tayong iniinda sa katawan na tanging Diyos at doktor lang ang nakakaalam kung paano tayo gagaling. Maging positibo po tayo. Positibo po tayo. Naalala mo yung kwento ko dati na merong isang malaking puno sa tapat ng kwarto sa bintana ng isang may cancer. Alam mo ba, sabi niya, kapag ang lahat ng dahon sa puno ay nalagas na, yun ang senyal na mawawala na ako talaga. Narinig ng mga magulang niya yon. Isang gabi na tahimik at maliwanag ang buwan, inakyat ng mga magulang yung mga dahon. Idinikit ng malalim doon sa sanga. Yung iba nalagas pero meron pang isang natitira. Isang natitira. Kaya ang sabi ng may sakit, hanggang nandyan ang natitira pang isang dahon, meron pa akong pag-asa. Dapat positive tayo. Di ba positibo dapat tayo? Wala tayong magagawa. May pera man tayo, may kapangyarihan. Kapag bumaba na po ang kurtina na ibinigay ng Diyos sa ating buhay, wala na tayong magagawa. Di ba? Kaya ang sabi ni Chris, di ba nanay? No? Oo. Kaya lang, yung 18 kasi, yun na lang, parang yun na lang inaantay niya para bumigay na siya, di ba? Nakakatakot yung mga sinasabi niya na bakit kasi? Sana, diba? Bakit kasi kailangan hintayin yung 18th birthday? Ang dami pang taon na nalalabi sa buhay na ito. Dapat positibo siya. Total naman, lahat naman naaagapan ng pinakamahuhusay na doktor sa buong mundo. Dapat ipakita niya sa mga anak niya, she is fighting. Di ba? Nasa fighting mood siya kahit anong mangyari. Hindi yung negang-nega kasi. Puro nega, di ba? Baka hindi ko naabutan yung 18th birthday. Yun ang niya, post niya. Ayoko na lang sabihin kung ano ang nangyari. Pero sinabi rin naman niya sa bandang huli. Ngayon na ikinatatakot niya. Dapat positibo. Hindi pwede yung negatibo na ganyan. Sabi ni John at kay Chris Aquino, ay nako, maging positibo ka. Total, sinasabi mo naman, may faith ka sa Diyos. Kung meron kang faith, hindi ka nag-aalala talaga sa kinabukasan mo. Yun ang kanya. Totoo yan. Positivism ang number one. Kailangan ilalaban natin. Kung di tayo lalaban, sino lalaban para sa atin? Sige nga. Hindi po hawak ng ibang tao ang ating buhay. Sa totoo lang. Para ka nagpipinta. Ang pintor hindi pinapahawakan sa ibang pintor at kapwa pintor ang kanyang brush at ang kanyang pinsel. Siya nakakaalam kung ano ang dibuho na gusto niyang maganap sa kanyang pagpipintura. Ganun dapat yun. At pag sinusulat natin ang ating talambuhay, ikaw ang susulat, hindi ibang tao. Dahil ikaw ang nakakaalam kung sino ka talaga.
Ganun yon. Hindi mo pahahawakan ang pen sa ibang tao. At sabi ni Wating-Wating, correct nanay, dapat positive lang. Always believe something wonderful is about to happen. Totoo yan. Diba? Dapat namnamin natin ang buhay. Dapat ipagpasalamat natin yung anumang meron tayo at yung wala, wag nating hanapin. Ganun lang yun, maging kontento. Ay nako, sorry nay, wala na akong pakialam pa kay Chris Aquino kasi puro etchosera lang siya. Sabi ni Jamie Dasha. Ibig sabihin ni Jamie dito, kasi paiba-iba di ba? Kesyo, haharapin na lang daw niya yung mga anak niya sa kanila love life. Kaya daw, diretso niyang sinabi kay Vice Governor na hiwalay na sila. Aba, eto naman, walang kamalak-malaki, nagbali ka naman. Di ba? Hindi natin hinaharangan ang kanyang puso. Dapat lamang siyang lumigaya. She deserves to be happy. Pero wag na magsalita, nababawiin lang pala. Ganon lang yon. Yun ang mahirap. Napakahirap pagka meron ka iniluwa at kakainin mo, ano ka pusa, di ba? Totoo yan. Ayan. Ito pa, sabi ni John, kung ang lahat ng bagay ay gagawin nating negatibo, ang resulta negatibo rin. Kaya dapat positivist tayo. Hindi lahat ay mangyayari, pero dapat alam natin na may magandang mangyayari. Tama ka, John. Napakaganda, no? Totoo yan. Siguro rin napapakinaan na kaya siya ng loob sa mga nararamdaman niya araw-araw. Nakapanghihina naman talaga. Nakapanghihina naman talaga, pero naman Romel, ang ating panghihina ay palalakasin ng Panginoon at ng ating pagiging positibo. Kapag nanghihina ka na, ano pa magagawa ng mga gamot na gawa lang ng tao at ng makina? Ikaw mismo ang dapat maging positibo. Gagaling ako. Gagaling ako. I have faith. Yun yun. Kailangan kumapit sa malampalataya. Hapit lang. Walang sukuan. Please don't mention my name. Alam ko na to. I'm sorry, but I don't understand Chris Aquino anymore. One day she will say she is well, and then next day she will say she has the problem of the world. At ang mga salita niya, hindi niya napapanindigan. Hay nako, napakahirap maging Chris Aquino. Ay, totoo naman. One day, eto sabi niya, one day she will say she is okay, tapos the next day she will say hindi naman. Yung mga taong nagsasalita ng tapos, talaga nahihirapan talaga sa pag-ano ng ganyan. May binabawi yung kinakain nila.